kaguluhan ang kauna-unahang National Congress ng mga OFW at kanilang mga kaanak sa Pasay kanina. Sinabayan kasi ito ng protesta ng grupong migrante na nakagirian ng mga security at traffic personnel. Nakatutok si Steve Dailisan. Sa balyahan at pukpukan na uwi ang kilos protesta ng Grupong Migrante International sa tapat ng SMX Convention Center, ang lugar na pinagdausan ng First National Congress ng mga OFWs at kanilang kaanak. Ang mga responding security personnel, pinaghihila mga banner ng mga palabang rallyista. Umayuda na mga taga-MMD traffic personnel pero maging sila napagdiskitahan. Tutol kasi ang grupo sa paggamit ng 2 billion pesos para sa reintegration fund na hugutin daw sa $25 na membership fee ng mga OFW sa OWA. Habang itinataboy ang mga rallyista, tuloy naman ang programa sa Convention Center na dinaluhan ni Labor Secretary Rosalinda Baldos. Iniabot na rin ang cheque sa mga benepisyaryo ng programa. Ang OWA fund talaga for the welfare ng OFWs talaga yon. So, yung mga OFWs na gusto na tumigil dito na permanent basis, and then yun nga, may mga naipon na pwedeng parang equity nila, then dapat lang na yung pera nila maitulong din para makapagsimula sila ng negosyo. Ayon sa OWA, walang irregularidad sa paggamit ng pondo. Kaya ka nagme-member ng OWA para ikaw ay makapag-avail ng mga programa, serbisyo, benepisyo ng isang miyembro. Mahirap naman nang wala tayong mga programa para sa kanila na nandiyan lang yung pera, iniipon mo lang. Mula 300,000 hanggang 2 million pesos yung po pwedeng ipahiram sa mga OFWs na kasalukuyan at dating miyembro ng OWA. Bibigyan daw ng prioridad yung mga OFWs na galing sa mga conflict areas kaya ng Libya, Bahrain at Yemen para makapagsimula na sila ng kanilang mga negosyo. Ang kaso sa kabila ng mga oportunidad gaya nito, ang ilan sa kanila pipiliin pa rin daw na bumalik sa ibang bansa para sa mas malaking kita. Ayon sa DOLE, 8 sa 10 OFWs ang gustong bumalik sa conflict areas. Gaya ni Elmer Almero na kababalik lang mula Libya, 500,000 piso ang naipahiram sa kanya para pasimula ng piggery pero di pa rin daw sapat sa pangangailangan ng mag-anak. Pabalik ako kung pababalikin. Hindi pa sapat kasi yung may dalawa pa akong pumapasok na ang isa ay arkitekto at ang isa ay high school. At 5 lahat yung aking anak na yan. Maging ang mga kaanak ng OFW gaya ni Emily Jonicio po pwede ring umutang. 6 na buwan na raw silang nagbebenta ng daing na bangus pero dahil apektado ng fish kill ang supply, kailangan nila ng dagdag na puhunan para sa alternatibong negosyo. Nag-experiment po kami ng ibang produkto katulad nitong aming bagoong na boneless na rin. Yan po ay gawa sa dilis. Oo, kasi minsan walang isda. Kaya naghanap kami ng ibang ikabubuhay. Walang kailangang collateral sa pag-utang at maaari itong bayaran sa loob ng 7 taon. Para sa mga interesadong OFWs, maaari makipag-ugnayan sa tanggapan ng OWA. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Bukod sa pagdadala ng mga gamit sa eskwela, alam nyo bang ang mismong pagdating ng GMA Kapuso Foundation Team ang pinakaaabangan ng ating mga kababayan sa kanayunan? Magpapatunay kasi daw ito na sila ay ating pinahahalagahan. Sa amang panig ng bansa, siguradong may batang nangangailangan ng ating tulong at sila ang dahilan ng ating patuloy na paglalakbay. Bagamat mahaba ang biyahe, ang mahalaga, narating namin ang bayan ng Buena Vista sa Quezon. 2 buwan din kasing naghintay ang mga batang papasok ng grade 1 doon para matanggap ang pinakamimithi nilang gamit pang eskwela. Laking pasasalamat ni Susana at isa sa nabiyayaan ng kanyang anak na si Jenny.
Pangingisda at pagtitinda ng walis tingting lamang ang pinagkakakitaan nilang mag-asawa. Kumikita pag minsan ng asawa ko ng 150, tapos sa pag ano naman, yung kababaan ng mga 60, ganun. Ako naman, talagang pag minsan talaga ang kinikita ko lang ay 30 at ang mura baga naman ng tingting, tiris lamang. Dala ng kahirapan, 8 sa kanyang anak ang hindi man lamang nakatapos ng elementarya. Kaya't si Jenny at ang bunsong anak na lamang ang inaasahan na magpapatuloy sa pag-aaral. Maignahot nagbigay ng ganito, di minus gastos na rin namin, hindi na namin bibili, ang bibila na lang namin ay yung iba. Hindi naman naging madali ang ating pagtungo sa Kabikulan. Ang truck na nagdadala ng mga school supplies, nabalahaw. Ngunit ang aberya, napalitan naman ng tuwa. Isang masiglang pagbati ang bumungad sa atin sa pamumuno ni John Lawrence. Nais po namin magpasalamat sa GMA Kapuso Foundation. Matalino at bibong bata si John Lawrence. Pero sa mura niyang edad, kinailangang putulin ang kanyang small intestine para hindi itutuloy ang maimpeksyon. Ngunit tulad ng libu-libong batang nabiyayaan natin na mga gamit pang eskwela, masaya niyang sinalubong ang pagsisimula ng klase. Asahan niyo pong pagbubutihin namin ang aming pag-aaral. Maraming salamat po. At yan ang nais naming marinig. Patuloy pa rin pong mamamahagi ng school supplies ng GMA Kapuso Foundation. Abangan po ninyo ngayong linggo ang aming pagdating sa mga lalawigan ng Isabela, Sultan Kudarat at Maguindanao. At sa mga nakatanggap na ng mga school supplies, inaasahan namin na sisipagan ninyo ang pag-aaral. Maraming salamat po sa Evergotesco Malls at sa Gotong Foundation Incorporated sa kanilang mahalagang donation para sa unang hakbang sa Kinabukasan Project. Baka nais ninyo maging bahagi ng aming mga projects, magsadya lamang po sa aming tanggapan o magdeposito ng donation sa aming mga bank account. Maaari rin kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Sinalakay po ng mga otoridad ang dalawang hinihinalang lungga ng mga drug pusher o tulak ng droga. Ito po ay sa Laperal Compound sa Guadalupe, sa lungsod ng Makati. Kung inyong matatandaan, nagkaroon po ng malaking sunog dyan sa Laperal Compound na yan kamakailan lamang at tuluyan ang ipinagiba yung mga bahay dyan kamakailan. Si Emil Sumangil, naka-Alerto 24, eksklusibo. Then kasunod ng P1, yung P2, P3, P4. Yun yung ng vehicle para dire-diretso na. Sa loob ng 30 minutong briefing, pinlansya ng PIDEA, Metro Manila Regional Office kung paano isasagawa ang sabayang paglusob sa dalawang magkahiwalay na target area sa vicinity ng demolish na Laperal Compound sa Makati City. Pasok kayo, pasok! Pasado alas 6 ng umaga, alinsunod sa timbre ng asset, gumalaw na ang PIDEA. Diyan. Hoy! Naging maaksyon na ang sumunod na mga eksena. Si Tata, nandiyan sa taas? Sa bayan ng Sinalakay, ang mga eskinita papasok sa sinasabing lungga ng mga tulak ng iligal na droga. Wala ka naman kasalanan. Hindi. Huwag ka. Wala ka. Hindi na talaga makapasok dito, ha? Paglapag ng PIDEA sa bahay ng unang target, mabilis na nakuha ang suspect. Sa loob ng kanyang pinagtataguan, na-recover ang umano'y mga ebidensyang magpapatunay na sangkot ito sa illegal drug trade. Dagdag pa rito ang sumpak na nakuha sa kwarto. Sa ikalawang target, natakip din ng PIDEA ang kanilang subject.
Bukod sa mga drug paraphernalia, sinamsam din ang mga sachet ng shabu at mga bank documents ng mga suspect para raw sa isasagawang investigasyon sa ilalim ng PIDEA o Plan Viejo. Froilan de los Santos is our main target, and in his residence now we were able to recover more or less 5 grams of suspected methamphetamine hydrochloride or shabu, at may mga firearms pa tayo nakuha. 3 kataong dinakip kabilang ng isang minor de edad na nahulihan din umano ng drug paraphernalias. Sa intelligence information ng PIDEA, lumilitaw daw ng mga inaresto ang pinagmumula ng shabu sa area ng Laperal. Wala po ako alam sa ginagawa ng anak ko. Kaya kung ano man kasalanan mayroon siya, sige, pwede niya man siyang dalhin na maayos. Emil Sumangil, Alerto, 24. Susunod, Manny Pacquiao, ika-24 sa listahan ng highest paid athletes ng Forbes magazine. Jeneline Mercado, masama raw ang loob sa mga pahayag ng tunay na ina. At Teen Pop heartthrob Justin Bieber, may bagong pinapauso. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.